Ang topic natin ngayon mga kabunyog, pag-usapan natin ito. Sa programa ng SMNI, sa programa ni Roque, sa programa ni Roque, binibira niya ang unit team sa pagkasira ni Sara. Mga kabunyog. Kaya inamin mismo ni Roque na nag-aaway-away sila sa unit team. Mamaya ipapanood ko sa inyo, hindi po ito gawa-gawa natin. Si Roque mismo sa programa ng SMNI, inamin niya nag-aaway-away na sila sa unity mga kabunyog. Kaya lang ang sinisisi niya, yung mga kasamahan daw nila sa unity, sa halip daw na ipagtanggol si Sara, ay sumasama pa daw sa paninira kay Sara. Kaya maganda tong nangyayari na to mga kabunyog. Yung sinasabi natin noon pa, na yung sinasabing unity na yan, ng unity, hindi yan magtatagal. Kasi mga gahaman lahat yan yung nasa unity team eh. Yang sa pagsasama-sama ng Marcos Arroyo Duterte, mga mandarambong, mga plunderers, tatagal ba yan? Pag may nadihado dyan, pag may nadihado sa pakinabang sa gobyerno, aalma yan. Aalma yan mga kabunyog. At syempre dahil sa kanilang ambisyong politikal, iniisip na nila kaagad yung 2028, ayan, nag-aaway-away na. At ngayon, ang sinasabi ni Roque, kaya daw nasisira ngayon si Sara dahil yung mga kasamahan nila mismo sa unit team, hinahayaan daw na masira si Sara. Maganda to mga kabunyog. Galing na mismo yan kay Harry Roque Galing na mismo yan kay Harry Roque. Ito, panuorin natin mga kabunyog. Gawa niya yan sa Davao na insurgency free samantalang nasa gitna siya ng mga lugar ng nating hotbed ng terorismo, dapat magawa rin niya yan sa buong mundo bilang isang vice-presidente. Ako mga partners, nagtataka ako bakit nagpa-pressure si Speaker Martin Romualdez at si Chairman Zaldico sa mga sympathizers ng mga terorismong mga grupo? Alam mo, nung panahon namin, yung 17th Congress, na hindi kasama yan sa minority. Bakit? Pag sinama mo yan sa minority, binibigay mo sila ng limelight. At yan nga ang nangyari. Bakit? Sa budget hearing, tradition sa House na ang majority hindi dapat nagtatanong. Kasi budget mo yan ba't mo tatanungin? So nakapagtatanong lang, minority, yun. Kita mo, nag-circus ang mga sympathizers ng mga terorista ang CPP-NPA. Bakit natin hinayaan yan in the first place? Bakit sila nakapasok sa minority? Kaya nga po ako nagtataka Akala ko tapos na yung tabaluslos. Hindi naman natin matatanggal yan kay Speaker kung masama loob niya dyan. Pero alam mo, yung mga aliado ng unit team, dapat ginagawa ang lahat para palakasin ang samahan ng unit team. Ano ba naman kayo? Wala pang 2 taon ang ating administrasyon, nagsisiraan na tayo. Bakit natin kakampihan yung kalaban ng gobyerno kaysa doon sa kalaban na nakakampi natin sa unit team? Ako nga kung magagawa... Ayan, narinig nyo. Anong sabi ni Harry Roque? Inamin niya mismo. Sabi niya, bakit tayo nagsisiraan? Kapwa-kapwa tayo unit team. Kumbaga ang sinasabi niya, ang dahilan ng pagkasira ni Sara ay kapwa niya unit team mismo. Kasi daw, hindi pinagtatanggol ng mga kasamahan niya sa unit team si Sara. Hinahayaan daw ng mga kasamahan niya sa unit team na siraan si Sara ng mga makakaliwang grupo. Ang tinutukoy ni Harry Roque, yung sila Franz Castro at Raul Manuel at Arlene Brosas. Kasi pinabwilo daw sila Arlene Brosas at Franz Castro sa pagsasalita sa kamera.
Kung hindi daw yun binigyan ng pagkakataong magsalita, hindi daw pinabuelo, hindi raw yun mangyayari na masira si Sara. Yun ang argumento ni Roque. Ang nagbigay daw sa kanila ng pag-platform na makapagsalita, makabuelo, ay mga mismong miyembro ng majority nasa ilalim ni Speaker Martin Romualdez. Sabi niya mga kasamahan yan sa unit team, pero hinahayaan na siraan si Sara. O yeah, ganyan yung takbo ng pag-iisip. Ha? Mga kabunyog. Tama ka, Noliboy Mendoza. Sira na talaga ang ulo ni Butanding. Actually, nawala na lahat ng katinuan sa taong ito. Ha?